Gold Star Daily, Sir Amor Barlizan. Sir Amor, good morning. From Melotax, Rod Osyones. So Rod, may buntag. Another from Melotax, Sir Marlon Merlin. Together with his 7 internship students from Liceo de Cagayan University. Thank you very much for coming. And welcome to Cagayan de Oro City Police Office, the humble place of your Higalang Police. We have here also from Binta Birada News Daily, Sir Sian Sulugan. Idol. Good morning, Sir Sian. And from Net 25, Aguila, Eagle Net 25, Ma'am Heidi Roa. Ma'am, good morning. And from Strong Radio, Sir Ginard Canapin. Thank you very much for coming. So, once again, welcome to another episode of our Kapihan Isgut Tahigala, Cagayan de Oro City Police Office. So, we have distributed already the news articles pertaining to the operational accomplishment conducted by your Higalang Police within the span of 1 week. Within that articles, you may profound questions and please during the said forum, just state your name and your entities, then send your questions to the concerned units or concerned police stations and concerned officers. So, sige. without much ado, Okay na? we'll have to open Sige. Thank you, General. our open forum. We have to go direct to the point because our nagbutag, no? city director and the staff will have to attend important matters because this is today is Monday. Morning, And the rest of the station commanders will have co-equal function this very Monday. So, Colonel Aaron Mandia, the floor, spokesperson karon as your moderator, the floor is open to your queries and questions to different station commanders, chief of special units, and our Cagayan de Oro staff. May call Sir Nets sa City for your questions, Sir Nets, please. Cagayan de Oro Police Command Center, no? Kokpok. So ba na itong bisita, tapos si kapartner Amor Barlizan na manunod sa Daily Gold Star Daily. Kapartner siya sa Okay, good morning sa kanan. I'm buntag ni Colonel Armandia. Ako si Dinsanator sa DCC. Angel, ni Wino sir, ini nasulat ini sa inyong release. So Kung saan ay update ng mga suspect nga nalagpan sa Goldbars, appeal ng mga nang-at-large, asag na sila karon. So naka-live kita karon. Gigoldborn na po na sila. Gigoldborn na po. Salamat. Under the bar. The attention of the SMFC, Major Sabanal, for this matter. If there is none, so I'll have to give an updates pertaining to this. No, ang aging paghatag pag-updates imong pamunta na sa Nets, ang mga suspitsado sa engaged sa alleged fake good bars are under the custody of CMFC. No? Human sila madakpi nakuhaan og valor 15 units na alleged gold bars. So kini nga operasyon hatch after a certain individual sought assistance that he was defrauded sometime on April this year. So nahimo kato o nakasaad ang mga operasyon o successful nga nadakpan ang mga suspitsado nga nagpuyo sa sa Indahang, sa Taguluan o kamuban dito sa probinsya sa Bukidnon. So ang maong entrapment operation nagmalampuson o nagmalambuon o karon unyang hapon ipasaka ang tukmang kaso batok sa mga suspitsadong nadakpan apil niini ang ilang mga kauban na gawas nun pa at large. So ang atong Cagayan de Oro City Police Office, particularly
particular na ang CMFC, kauban ng atong Police Station 3, under ni Police Captain Sanchez. So malampuson nga nadakpan ang mga swindlers o ilang bigit sa picking ng gold bars. Sa next. Okay, follow up, sir. Considering, sir, nadaghan man yung mga tao, mga tawag pa na po nga mga sindikato na sila, o niya asan niya mga actors karon? Yes, natay mga pangalan na sa mga third sa Cernets, no? Nya dayon kana sila, iniusang grupo, kuha na sila maingon natong organisado kay pinaagi sa text abot na sila. So kining mga grupo adto pa man ning 1990s na undang, so karon hinbalik ug atong kon kita kauban mo dito nung una. Na siya gakahitabo. Gani man duha ka opsyon ning ilang gahimuon, duha ka modus operandi. Ang ilang hanyag sa ilang supposed to be victim, ilang hanyagan o bulawan. Tagaan nila o katong genuine nga bulawan, ilang gabson, nga ipaasay nila, pagbalik nila, ingon nga tunay. So, yan na dayon, ma-set up ang bayaranay. Pero pag abot dito sa isang lugar, nga ilang pagbuot, i-switch na nila, no? Ang maong item. So, masense gani sa mga katong grupo nga ang ilang modus operandi murag na abot nga hausyaw ilan na kining tulison, di ba? Nahitabo ni sa una na kami mismo naghawid sa kaso maong kaso nya mo nagadakpan yung mga ilang bigit niini labi na diya sa Ganghaan sa Taguluan na diya sila tanan katapok dito sa Dalwangan sa Balay na sila existing na sila. So, mao na ilang modus operandi. So, atong auhag agyo sa atong mga kaigsunan, dili na gid sila magpahilo, dili sila magpadala ni ining mga matamis na mga pasalig sa mga swindlers. Kay walay tinuod na transaksyon bahin aning bulawan. Kay og tinuod pa na, tanaw nimo ilang porma, gimukmok kayo, nya og gusto ka mo palit og bulawan dito na Central Bank o dito sa black market. No? So, mo na atong auhag para wala na mailad o magpailad. O, mo na siya mo na ingon na itong organisado kini nga grupo. Kaya natalain-laing lugar sila, pero sa isang tawag lang sa ilang gituhan nga leader, babot na sila. Iya silang naiparty sa pagpahigayon sa modus operandi. So, kung sana, kurador, itawag na to, yung ang isa, mayo kayo manulti, mayo kayo mo kuan, mo na ilang mga kuan, mo na ilang mga pag-participate diyan mismo sa grupo sa next. Okay, sir. How about the about the thirds? Sir, in Boston, na ba follow operation yung mga actors karon? Yes, na. Labi na diri party sa southern part sa atong Cagayan de Oro City, Udakbayan sa atong CDO, na ay mga gi-follow up na itong mga barangay diin na puyo kanang ilang mga kauban. No? Gani katong gingon ako sa Indahag, sa Kangituan, na sila galuklok diya sa lungsod sa Upol. Ay kuan diya nga atong katargeton nga lugar. So ato lang pugnan ang mga bansagon nila kay sa pagkakaroon thorough investigation being conducted by the concerned operating units ang atong CMFC ug atong Police Station 3 as well as our City Intelligence Unit. Okay, salamat kayo, Major Piña, sir. May buntag. Thank you, Sir Nets. So, Sir Roy Siones, your question, please. Hello, ako po anak ang Direktor Mandia. Sir, nag-proliferate maning mga professional squatters karon sa Dakbayan. Aking pagpanulot sa mga pribadong yuta. Kaya kaning problema sa Upper Carmen, sir, sa Zone 8, nagdura lang ay plano itong kapulisan kay murag na may 10 days gihatag sa mga nagbalay dito sa mga lugar. Sigurado gito, sir, na dunay kagubot pag-abot sa 10 days. Kung sa may plano sa itong kapulisan, sir, para malikayan nga muulbo ang kagubot diya sa may Upper Carmen, sir. Good morning. So far last Friday, nagkaroon kami ng coordinating meeting. Patawag ang Barangay Council, the presence of the Barangay Chairwoman.
regarding sa sayas ng mga squatter. And already sent a communication na to vacate sa area. Then by 10 days allotted na binigay sa kanila na to vacate the area. And regarding naman sa mga squatters na nag-occupy ng mga lot, for example, last Friday sa Makasandig, so happen na na-inform agad ang may-ari at ang barangay, and immediately the station commander coordinated to the barangay captain and their communication. Then on the afternoon, napayos nila yung mga squatters sa area, and papasalamat po ako sa barangay captain ng Kasandig. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng 3 layer of checkpoints na hindi na nila allowed pumasok or may pumasok pa ng mga kauban nila ng mga squatters. Then, ang ano ko lang sa mga owner ng mga lupa, sana po lagyan natin ng fence at lagyan natin ng trespassing. Kasi, that is private land po, dapat pagdatingnan natin yung ano natin, yung mga lupa natin, and once na may pumasok po din, automatic, hindi na kailangan ng barangay, and call the assistance immediately the police para pahawa sila or takpan nila yung pumapasok sa compound na kung saan fence siya at may nakalagay na no trespassing. So kaning karamin sir, say solusyonan ni kay pag abot sa 10 days, sigurado manukol yung mga tao dyan sir. Kasi may plano na to sa pulisan. Yun nga, tingnan na natin sa D-Day. Nagkaroon na kami ng coordination meeting dyan. May city ordinance, yung city ordinance ang ginawa natin basis. Yeah. Building permit. Ito yung ano natin, bigyan kita ng background ng station commander, Major Mantala, regarding sa SIAS. Sir, may buntag sa karabutanan na sa atong mga kaubang media sa atong mga pulisan din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Resource na to din sir dahil ready ini implementation sa pagdimulis diya sa may area sa landfill area. Mao kini ang na-resolve between sa mga different offices. Ipanguluhan kini sa atong barangay captain diya sa Barangay Carmen. Base kini sa city ordinance na sa number 685499. Diin kini nakabayulit kini mga occupant na for illegal erection of structure. Namang kita city ordinance, mo kini atong gigamit diin mapaspas nato ang procedure for demolition ini diha. For possible nini by next week ma-implementar nato kining ordinance ha. Doon na kita i-conduct na meeting last week inubanan sa mga kidaihang mga opisina, labi na sa atong city legal office, sa office of building official, sa legal sa atong police o sa mga sa mga station. Atong participation sa atong polisiyan ini to secure nga mahimo kining malinaw ang pag-implementar sa demolition. Mao kinatong batong karon sa ganit continue sa atong pag-conduct og rekurita dito. Kadaihang pagsulti sa mga occupant nini nga mismo sila na idadang. Ang uban nini voluntaryo pahawa nini gani aduna na nakita dito nga nagdemolish na sa ilang balay para magamit pa nila ang ilang mga materialis. Munang among ginahanyo dito sa atong katawan nga lugar dito nga kung doon na pay time ila kining i-demolish voluntaryo katong ilang gitugod nga panimalay para magamit pa nila ang ilang materialis. By hook or by crook, by this Monday or next week, atong kini mantimbintar kining city ordinance with the help sa atong barangay official sa atong Barangay Carmen. Kanya amo po kinahanglan sir ang presensya sa atong media para makaber nato ang pag-implementar sa city ordinance. Okay,
Okay, let's give the floor to Sir Marlon. Yes, Question, please. first thing first, I'd like to greet everybody no, sa atong hardworking men and women sa PNP, Kokpo, atong leadership si Colonel Aaron Mandia Jr. with our, of course, ang atong spokesperson si Major Ivan Piñas, ang tanan hardworking men and women sa PNP, uban sa atong mga media men nga naakaroon, o atong mga intern na future media men sa Melotax News Bureau. So, sir, in connection with the question kanina na panguntahan ni kapartner Ron, now, there's some people, several mga agencies, o particularly mga media men, no, nga nabatikos ang inyong buhatan, ingano ko nung walay action o late o flat action daw. So, in fairness naman, no, with the sa inyong mga action, ng inyong mga implementation programa, nalatawa po na ko nga you are just following the guidelines on how to implement the apprehension, peace and order. Then some of our people and some of the agency has been criticizing ngano daw late ang mga papapawa ng mga squatter area, ngano daw dugay, where in fact na ay mga due process. Now sa mga criticism, sir, did you feel offended? Kung sa mga reaction na batiyan niyo, sir, na kamo mismo cloth of uniform, you maintain the integrity of our people to serve and protect, and yet ang mga people wala kabalong unsay ibuhat niyo nga maayo, puro lang sila patikos. How did you feel and how did you talk to the people to convince them that you are the right thing, not only for the agency or the barangay alone, but the whole Cagayan de Oro, even the region 10 of Misamis Sultan? Yes, Colonel Mandia, sir. Okay, thank you po sa question. So far po, first talaga yung that incident, siguro 2 days, 3 days, o 4 days, or 5 days, wala pang lumulutang na may-ari. Yes. Yun ang reality po talaga nangyari. Then lumutang sila mga 4 days to 5 days na he is representing the owner of the land. Then during coordinating meeting namin, nagkaroon po kami ng second attempt na i-demolish yun. Yes. So far po, ang naging nangyari is yung human consideration, kung ipustro namin yung first attempt namin, sure, maraming madadamage. Yes, yes. And yung second attempt namin, during the time, is yung need namin na security guard saka demolition is failed to comply. Yes, sir. By the owner. That's why with the local government, yung legal nila, na meron palang city ordinance na ang sa barangay mag-imminent yung notice. Okay. That's why si election period naman yon. Yes. Before, then ngayon napustro na yung city ordinance na mag-imminent sa barangay sila magbigay ng notice prior sa proper demolition sa mga illegal settler dun sa ISM. Okay. Thank you with that enlightenment, no, Colonel Mandia. At least nalaman ng mga mamamayan natin ngayon, nakalive tayo sa Rectan Connect sa Cagayan de Oro Press Club, present tayo sa Melotax FM sa ating station. Kasama natin yung mga kapartner natin. And then, ininsahan nyo na po sa mamamayan para maging maliwanag na sila na ganito yung mga tungkulin natin, hindi basta-basta na you are cloth uniform, you automatically proceed your apprehension or any action na drastic para lang paalis yung mga squatter yan. Colonel. Po, yung action taken namin doon, immediately po, naglagay tayo ng 24 hours detail doon. Concept ng Station 7 Bulua, Station 4 Carmen at City Mobile Force during the start of yung nagkaroon ng mga mga squatters. At may mga incident po tayo na nakakonfiscate po tayo ng mga illegal mga deadly weapon. Marami po tayong mga incident na nakapag-apprehend tayo at nakapag-apprehend tayo ng case sa korte. Ang ano ko lang po, just to inform everyone po,
na ang kapulisan po, hindi po kami nagpapabaya sa trabaho namin. Kumbaga po, kami yung primary na mag-conduct sa mga ganyang mga peace and order po, lalo sa mga legal settler. Ang ano lang po namin is to immediately coordination sa amin para just from us na yung incident like squatting is para po maano natin kasi hindi po basta-basta papasok tayo sa area that is a private property. Dapat po coordinated ito sa barangay at the same time doon sa owner po ng lupa. Then, para po yung immediately action ng police is pa-comply po natin para mapakita yung mga illegal settler na occupy ng hindi nila lupa. Thank you very much, sir. Maayong buntag sa tanan, buntag sir. Ako rin si Julia Padere, isa ka intern sa Disney Caribbean University. Nasa ko'y erase nga pawatana about sa nahitabo atong by bus operation dito sa barangay Ipunan atong Mayo 31. Sa giingon nga impormasyon guys sir nga dugang daw hatag sa detalye na pandaka ng investigasyon, naa na ba'y nasikop sa source sa droga about atong madakpan? Thank you, ma'am. I'd like to give the floor to Station 7. Station 7 is concerned from where you are, particularly in Ipunan. Good morning, everyone. With regards to the incident sa Dongfay, may pas operation dito sa Ipunan. Ongoing pa among investigation na ito para makakuha na mo kung sa kinay kabo. So, as the details of our investigation is pa na po maday po rin. Kayo ongoing pa man. Thank you. Salamat, sir. Yan, yan. Si Juan. Patrick. Yes, sir. Thank you very much, ma'am, sir. So, Sir Patrick, your question, please. Yes, Colonel Mandia, sir. Good morning, and to all the station commanders and the chief of police. Sir, good morning. Colonel, as far as the community intelligence is concerned, or intelligence community is concerned, meron po ba ang sinasabing godfather or sponsor po sa mga lumadas kung bakit sila medyo aggressive sa pagkuha ng mga lupa, sir? So far, sinasabi mo na may, kumbaga, sila na rin lang ang nag-initiate niyan, yung mga dato nila, na unang-una yung naitabo sa Sayas, ang tingin nila, bakanti daw, yung pinanag nila. Yung ang main na nila, na ancestral domain, nag-occupy kasi daw yun. Tayong ano dyan, wala man nag-udyok sa kanila, wala nag-utos, hindi, sa kanila yun. Kumbaga, ano na nila yun? Kumbaga napag-usapan ng mga dato-dato na kasi marami sila eh. Marami silang mga kasama na kumbaga one text agad na-occupy nila yung area. So, in relation dyan, Colonel Mandia, sir, sa ano po ba ang government agency tayo nakiki-coordinate para po hindi na ulit itong mga incident na ito at makasimba ko lang ang mga disgrasya? Una-una, siyempre, yung sa NCIP, yung coordination, siyempre, yung sa urban core, yung sa housing. Kasi hindi man ganun kadali na lahat ng squatter
kumbaga, may proseso kasi yan eh. May proseso kasi na dapat bigyan natin ng pagtuunan natin ng ano. Maliban doon, siyempre, barangay concern at saka yung kami, sa kapulisan. Kumbaga, ano ito ay combination effort to. Hindi lang sa police, hindi lang sa urban police, barangay dapat. Ano to? Isahan ko. No, Sir Patrick. Sir Sean, every question, please. Tayong buntag. Agalan ko talaga itong report ni Sir Genesis atong din ako may balon pero sa atong May man siguro to or April. Ato ay statement ni Sir Genesis status nga babae na itong mga motor nga sa next administration hatagan o mga motor ang mga polis. Doon na ilang react at ito nga kaya react nga ipagitagaan man sa motor ang pop kung naaman siguro pero kung siguro sir ilang ka ang motor nga gihatag karon sa administration dayon sa sunod nga administration ilang ka motor ang kinahanglan kada police station, sir. Yes, sir. Good morning. Labo na sa atong sa atong city director na iyang inisyatiba kani ato ang is good or para to. So ano siya ito regarding atong mga motor, especially ganing every police station dapat na kumbaga madunit or mahatag ang ato ang LGU. Kusukan na siya proposal na to na dali sa code paingon dito sa to sa city sa ato sa LGU. Yes sir. Ang proposal na ang antong umuha mo ko ako na lang taw. Bawaga. Dali sa taw sa Cagayan de Oro, nakita na to nga unsa naging topic, so when we say nga may tag patrol, let's say may tag night riding in tandem na hitabo, di ba? So usaon pagukod sa atong patrol kung iyang kagihugukod motor. So mas maayo na ato ang plano mo ko na ko since na ako ang chief operation diri sa Cagayan de Oro. Ang pinakadabis ibay sektor na to. Sektor 1, 2, 3 and 4 dapat nanay maka-standby ng mga motorcycle patrol. So kung baga i-activate na to ang atong mga motorcycle patrol TMRU dali sa to sa Cagayan de Oro City Police Office. Ang purpose mo kung nato niya na any eventualities or any incident na mahitabo asa siya na sektor, automatic na mo response katong matawanan. Katong asa dapit ang mga motor datong area. So ang pinakadabis kita na ang pinakanindot kita na ang kanag yung kadlaw. Labo na sa kanang pagsugod sa alas 12 payung sa buntag. Which is na kung kumbaga sila magtuyok in one sector, kana na area ilang sudlan tanan, naka-motor, naka-blinker, so dako na kayo na sa deterrence. Labo na sa itong mga kriminal. Di ba? Kay at na ako usbono, ang ato mga elements of crime, nalagi ni sa tulog ka elemento. Ang una, kanang opportunity. Di ba? Kung naadya ang atong motorcycle patrol, walay opportunity kung bagang mabuhat ang mga kriminal. Di ba? So, may na po taog na magani sila opportunity o walay opportunity. Absence of the three sa elements of crime, kana siya, why krimen may tapo. So, number one lang, kana lang yung opportunity. So, kinahanglan, atong panigamutan dali sa Cagayan de Oro na kinahanglan, dili na ito mahatag ang opportunity sa mga kriminal para magbuhat sa mga krimen. So, mo na siya, nga kinahanglan, hopefully, matagaan, kay ang ato ang manggod, o ana lang yun, matagaan mo gali, ang ato ang manggod, pinaka-problema mo na yun. Natagaan na ta before sa motorcycle ang problema sa ato ang maintenance. Kaya everyday, ganagan ng atong motorcycle. Like pareha sa itong mga patrol cars. Kaya mga patrol cars kung mga maintenance na, tapulingon na resibo sa mga station commanders. So, nanamag na tingali hopefully this coming new administration. So, apil na tingali ang atong maintenance kay mingong tao, cheese oil, tanan-tanan na, dili gina makupar.
Kung tanaw na ito ng mga istasyon, mabot pa na pila pa kabulan, ayaw pa na matsisuel. Supposed to be, in tanang patrol cars, dali sa ito sa Cagayan de Oro, every month dapat matsisuel. Why? Kaya everyday gadagan. Diba? So, baro to, kaning mo lang, motorcycle, kinanglan, para paspas ang response, paspas kung ipidil na ginugdanay, paspas ang ato ang pagpano, apprehension, ipidil na ito sa bako lang. Thank you and once again, good morning. In addition lang doon, in addition, may mga motorcycle naman tayo pero hindi siya. Kulang pa rin. Yung proposal nga namin na by sector para lalo na sa midnight 12 to 4, may makikita tayong motorcycle niya na tuyok ng biblinker. Siyempre, muna, talagang yung makikita yung prevention, kahit yung pag-upo ko pa, yun ang gusto ko sanang yun ang proposal ko, pero ang ginagamit na namin dito, patrol car natin. Patrol car, umiikot mo sa area. Kumbaga sa laki ng population, may police assistance pa tayo, hindi talaga, kumbaga, kaya man siya, pero yung pagtuyo-tuyo pa lang sa maubos na yung oras mo sa isang lugar. Kasi, gaya ng Station 4, cover ng Station 4, Bunbun, Bayabas, Kauswagan, may upper Carmen pa. May Balulang pa, may Patag pa. Kaya, kumbaga, kung makakadagdag pa, kasi yung proposal namin, motorcycle sa patrol, para at least madagdagan po yung manpower natin sa vehicle. Thank you very much, sir, for that very verificatory statement from the Cagayan de Oro City Police Office. So, Sergeant, do you have any follow-up? To Sir Amor, your question, please. So, prior to that, we have to acknowledge the presence of our friends from GMA, Sir Sai, o si Sir Sambun. Welcome. To Director Aaron Diaz, sir, good morning. Sir, wag lang sir, kanang update lang sa data about atong armas may lubugas, pila na pakamo. Kaya wala ko pa na din sa PR. So regarding sa ato sa inisyatiba sa ato ang City Director, especially no kanya itong mga gibuhat na best practice na kaning armas by lubugas. So kaning armas by lubugas magod, mo ni siya gitawag na to kaning mga armasa mo kanya itong mga lost firearm. So unregistered na, wala sila mingon ng registro o asa kundi wala gina sila maapil sa ato sa RCSU. So kada siya no ang ato ang total of accomplishment especially sa armas by lubugas na natay mga a total of 42 accomplishments. So dagan-dagan na no, medyo every police station na kooperar bahin niya na. So in fact, maulit ito, matagaan nila o pugas, ipibil nga na yung surrender. So dako kaya siya impact, especially katong ato ang mga katong gagamiton sa mga kumbaga sa mga daotang mga krimen, sa mga criminals Cagayan de Oro. So with that initiative, dako kaya siya para sa mga dako kaya na accomplishment. Labo na atong masabit ito sa atos regional office. Initiative ka na, dali lang sa Cagayan de Oro. Thank you. One follow-up question, Sir Amor. Sir, katong ito inyong hangyo sa next administration sa city about atong CCTV. Sa update ito, sir. Yes, sir, no. In fact, sir, no, wala po mga sukan na yung nakalingkod pa rin ng ato ang pansin mo. So, wala sir, no, hopefully, sir, na ang pinaka-biscuit na ito, sir, no, kumbaga, sir, kumbaga, sa namin gitawag na City Peace and Order Council that is ato sa Cagayan de Oro. So hopefully sir, pinakadabis yun na sir together with our City Director sa mong staff and din sa atong mga station commanders. Purpose din nato na sir mapadayaw o mapaabot na mo sa ilaha sir ang ato ang mga katuyuan sir. Ikanin labo na kaning atong pagputak sa CCTV. Kaya sa tinulang sir, guminatag ka ni CCTV. Namanggali mga itabo na krimen at least masolve. Kaysa yung tang wala. Parihatong netabo atong sa RTE ng deposit ito sa puerto, di ba sir?
ipa-report ang aming station commander, ipa-present o kung saan ay status o saan ay sitwasyon o saan ay update. So kung saan itubag sa atong station commanders, niadto pa sa mga establishments ng lili o asa dapit ang ICCTV para na-capture sa mga suspect. So, anong kinahanglan naman mo atong establishment sa kompletan na initiate na ang atong local government? So, muna sir nung kung hopefully sir na kinahanglan nung ta sir, together sa atong mga station commanders sa atong city director, dagto sa ato during sa City Peace and Order Council, mapaabot na to ug makakana sir dako og military rin sa atong kwan, dako kay nagatabang, especially sa mga kapulisan. Thank you very much, sir, for questions. We have a very statement from our ST. So, siguro, we have to entertain to ask questions from the student intern. Please. Hello, good morning everyone. I'm Janelli and nagapuyo ako sa Cagayan Island and I am an intern from Iseo de Cagayan University. So this question is addressed to Major Viñas. So regarding sa 11 PM na curfew, daghan na daw barangay na dili na sila ka-implement with regards to roaming. So unsa may disposition sa TOCPO and the police multiplier, makipagtimbayayon ba sila sa barangay sectors with regards to this? Salamat sa mga pangutana, ma'am. No? So actually, effective pa nga itong curfew, ang atong city ordinance pertaining to curfew, 11 PM to 4 PM, no? Doon. So we have coordinated with the RCB, no? RCB sa local government. Every time nga naay operation o inspection ng ipagayo ng RCB, ang atong kapulisan magpuyog. So naa sila no pahigayon o inspection sa mga establishment diri sa atong dakbayan. Galing lang yun kay presensya na po sa mga inspecting team o atong PNP personnel ang bantayan ng mga kapahigayon o mga lubing hayaw sa labi na sa gabi. Kanya dayon, equipped with OVR ang atong mga kapulisan para sa mga mamahing malapason, isyuhan sila og OVR. So sa pagkakaroon lang kay wala pa tayong na-receive ng mga OVR, so ang atong ipahigayon sa mga matag inspection kauban ng RCB magpahimang no, mag-remind sa atong mga kaigsunan labi na sa mga batanon. So maingon nato ang Cagayan de Oro City Police Office, wala magpabaya, wala magpasagad ni ana. Sa ginoo ko na epektibo pa nga itong curfew hour 11 to 4 PM. Galing lang natay mga ma-engage diya sa matag inspection, ang mga rason, graveyard duty, so ato nang konsiderahon. So katulang mga walay tumong, walay mga purpose atong kabadlungon, no? So ang atong mga station commanders also they are coordinating with our barangay officials pertaining to the implementation of our curfew. Atong mga force multipliers, mga barangay tanods, puro tanods, atong na silang gagamiton sa pagpahigayon o implementar sa atong curfew. Galing lang sa pagkakaroon ng atong OVR is wala sa puder sa atong mga personnel sa kukpo sa matag gabi na magpahigayon o inspection o roving sa matag establishment diri sa atong dakbayan. Ma'am? Any follow-up, please? Follow-up questions na question ni Ma'am Janelle, sir. Aliwala sa pandemya, sir, dagan di kayo batanon karon sa mga imnanan nga naa diha, sir ba? Gusto lang ni makabalo, sir, kung unsay kalihukan na ang ginabuhat ang TOCPO, bahin ani nga nakahitago sa dakbayan sa Cagayan de Oro, sa mga imnanan like Corrales, bisag aso na mga imnanan din sa Cagayan, sir, nabay kinabuhat nga inspection or kailangan ba i-close ang mga imnanan or naalang ba gyapoy curfew? Yes, so curfew ginato no sa ilang din sa mga establishment kay ingon ko na sa unahan ng RCB o inyong higalang pulis ako po mag-uban na sila permit sa pag-inspection. So og makitaan sa mga personnel nato sa mga gabi nga dunay mga batanon nga ilang bigit anang paluling hayaw sa gabi. So ilan na siyang i-remind, ilang i-call ang attention. Gani ang uban dalon sa opisina, buhatan sa police station, tawagon ng attention sa inahan o kamahan,
labi na mga minor de edad, no? Sa panahon nga sa kagabion, ilan ang hipuson ang ilang mga sakop sa pamilya, labi na minor de edad. So, pipila lamang ka mga minor de edad ang atong makita, no? Atong ma-engage, legal age naman po sila. Pero with your question, ang atong CSWD o atong WCPD sa Cagayan de Oro City Police Office mo i-concern niya na. So ilang ka nang may address, ganiman dalo ng minor de edad ngadto sa buwatan sa DSWD, galing lang. It's a long process, no? Basta ang pulis mo dala dito, kuhaan, pamedical pa before nila gawaton. So muna siya ang kahitabo. So kung makasala ang minor de edad, you have to secure a certificate of discernment sa DSWD. So para lang yun paano ko nga siya minor de edad. So sa ginong ko na, wala kong pabayaan Cagayan de Oro City Police Office ang inihiga ng pulis, kabahin anak, sa matuto sa mga minor de edad, labi na sa youth sector, no? Ang atong mga kabatanunan, ato na silang gitagaan o pagtagad. No, ang matag station o station commanders gayon mga dialogo, symposium targeting the out of school youth o katong mga youth sector, no, nga dili sila maligaw ng landas dahil lagi sa gikaingon na sila ang pag-asa ng bayan. So mo na siya atong gahimuon sa matag karon niya nga paygayon dito mga dialogo, symposium sa matag barangay targeting our youth sector. Yes, ma'am? Salamat, sir. Thank you very much. So one last question from Strong. Ginard, ganapin. Yes, sir. Ginard? Main good lang sa tanan, Ginard Ganapin sa 90.3 Strong Radio. Kini lang ko, Major. Ang di kabutyan man ko itong expert no, propose nila, wala ako na emergency in COVID-19. Dayon, pipila po itong expert ko, nag-ingon nga mas naggat-agad wala ka booster din ba usa ba itong mga kapulisan sa Kukko nga wala nga boosteran karon? So far, sa Cagayan de Oro, marag 7 na lang ang walay booster. Remember ko, 7 na lang walay booster sa amwa. Pero the rest, comply na kami sa 100% na fully vaccinated na yung kapulisan natin dito sa Cagayan de Oro. Thank you, sir. You have Sir Gerard, last question, please. Follow-up na lang ako, Major, kining sa considering nahulog ko na itong OBR yun, then with the help of RCP o stability ka nandiyan ito sa CTC with Major sa Antonio Luna corner sa Vicente Roa. Kay kasagara atong yung mga kitanda dili man minor mga kasagara mga kon na mga kapante nga diyan pero tanan bagay kapante unsa may action nato kabayan anak yun na aron medyo minusan kay gani man medyo kung may tunang pod sa pulisan ko pagwala namatay ng mga minor na nag-disgrasya sa kanang itong padulong at sa pugo ng doon na sa Visoria ito medyo na intersection diyan yan pan yan withdraw Yes, atong ihatag ang atong mikropono sa atong concern police station 2 Major Salutan. Yes, no, mamay na itong problema niya, no, kanang TCT niya, kanang sa mix niya, na isinilibin niya. Galing niya itong Friday sa gabi, kung kita niya itong video, no, grabe na away sa pulis ng mga tao niya. Kaya nag-video atong ibugaw, may mga nakainom na. Kung ano, coordinate naman kita ni Juan sa sa RCP niya na kagabi mo na ito nasuro yun niya. So karoon gabi mo na yun, no, ano na ko, ako naging siguro mag-linya na. Kaya kagabi, among itanaw dito, nagyaboy ng kabilin, baglungon niya po na ito. Istorya naman itong tag-iya niya na, gani, nag-istorya naman sa RCP, no, nga dapat kung ano, tagahan kita itong ipo ng itong palawad, no, kaya dugay naman kita napagkamo niya. Dapat na, i-close na, sampol ba? Kita, permina kita pamadlong, pero padlong na to, dapat ana yun, ang city government yun, sila manghilid na. Ang pulisan na, ito na din ang supunta. Kay kita na lang ang magsaligan nito ng salamat. Thank you very much.
you very much, Dinard, for your question and the clarificatory statement from our concerned police station, Police Major Saluta. Then, at this very moment, wala naman, around naman itong friends from the media with our questions. So thank you very much for your presence and participations with our Kapihan. Another episode of Kapihan is Ruti Ruta Higala. Till next Monday. Salamat o gamay mo. So, mga katanong, bago lang tanawaman sa atong kapihan, this also good sa Kukpo. So, kanis ka partner Marlon Merlin sa 95.7 Tagalog, so mga atong intern. Assalamualaikum, may the God, Lord be with you all. So, ato sa mga kanon, kaya napatin ko siya kaya mo sa atong mga kauban sa Prensya o sa atong Kukpo Director, si Colonel Aaron Mandia Jr. Stay standby. Let's go down. Tumbo kape.
Pinapatay oras, doon na nato ha. Okay, this is Kapatid Marlon Martin, sign off sa 95.7 FM Metal Touch.